Muli na namang umiksina at nagmarunong itong si Index Card Queen sa pamamagitan ng pagsuporta sa mosyon ni Senator Vicente Soto at gumamit pa talaga ng mga halimbawa itong si Risa. Subalit nang tanungin at salain ni Senator Marcolita itong si Manang tungkol sa mga ginamit niyang halimbawa ay nga ang inabot ni Senator Risa. In fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, Ay, ko whether po, these are on bank decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to the decisions question. are characterized by the following qualifications. 1. Unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence and cases as you cited. Mr. President, President. Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong eh. What? Kanina simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon may dinadagdag na tanong. Ngayon, may dinadagdag na tarong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court, in its original decision in 2008, unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. At ang masakla pa ay sinupalpal mismo ng Korte Suprema itong si Manang dahil mali-mali ang mga kasong ginamit at ibinida niya. Paano ba naman kasi? Sa ChatGPT kumapit itong si Risa at ito ay pinatunayan mismo ni Tio Moreno. A few moments later. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Galawang school bukol naman ang datingan nitong si Tito Soto. Bunga ng pagkalimitado ng kaalaman nito patungkol sa batas ay agad itong naubusan ng argumento. Kaya kumapit na lang tuloy itong si Tito Sen sa pagbuo ng isang kasabihan. Subalit nang sabayan ni Senator Marcolita ang kanyang kasabihan, ay na-taste of on medicine itong si Tito Soto na pang-itbulaga lang ang dalang argumento. May kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Talo! Sorry. Hindi naman nakaligtas itong si Saba Queen sa bagsik ni Senator Marcolita dahil matapos nitong batikusin at insultuhin ang pasya ng Korte Suprema ay binanatan itong si Manang Laila ni Senator Marcolita at sinabihang magtinda na lang ng hilaw na kanin itong si Laila de Lima. House of Representatives, isa pong bagong pasok doon, ngunit matagal na pong nagserbisyo sa ating bansa. Naging senadora, naging Secretary of Justice, naging chairman ng Human Rights Commission. Alam po ba kung ano sinabi niya sa isang panayam? Ito po, nakuha ko. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Sana po, magtinda po siya ng matagudtod na kanin dyan sa Samar. Baka may bibili kaya? Pwede kaya siyang pumunta dyan sa Pampanga po para magbenta ng magadto na kanin. Kung may bibili, baka sakali. Pumunta kaya sa Panay para magbenta ng lagdos na kanin. Wala po siguro, Mr. President. Dagdag pa ng senador ay wala namang nagbabawal sa mga kongresista
na maghain ng impeachment. Subalit dapat itong dumaan sa tamang proseso. Kayo po ang nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod eh. Sinasabi na nga, walang impeachment complaint bukod sa isa. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang akalain mo namang apat po kagad ang ipinay. Pagkatapos yung apat, i-consider mo na isa. Hindi naman po yata tama yun, Mr. President. Inilantad naman ni Senator Marcolita ang napakaraming violations ng House of Representatives sa paghahain ng impeachment case laban kay VP Sara. Ayon pa kay Senator Marcolita, hindi lang isang beses nilapastangan at sinalaula ng Quad Crux ang saligang batas, kundi maraming beses na. Bakit po ang ginawa nila na makakuha sila ng higit sa 1/3? Dali-dali po nila ang tinransmit sa Senate. Ang pag-aakala po nila, Mr. Speaker, sapagkat ang pinagbatayan po nila ay yung Rule 4 na kung saan in Section 14 sinasabi po endorsement of the complaint resolution to the Senate. Ang sinasabi lamang naman po noon, Sir President, ay yung pamamaraan kung paano po i-endorse yung impeachment complaint that was signed by 1/3 or even more members of the House of Representatives. Hindi naman po sinasabi doon na hindi na sa i-repair sa Committee on Justice. Bakit po nakalagay dito sa rule? Kailangan i-repair din siya sa Committee on Justice, but they never did, Mr. President. So ilang violations na po ito? You cannot use Section 14 in isolation of Section 2. Hindi po pwede yun. Binigyan po ba ng discretion, Mr. President? Was the House given the discretion to select, to withhold, and select from among the 4 impeachment complaints, which will be the one to be transmitted in the Senate in derogation of the 1-year ban rule? Wala po silang discretion. Kung sila po mismo ay hindi sumusunod sa tuntunin, bakit po ngayon ay napakarami pong nagsasalita? Kayo po Kaya pala hindi maintindihan ng mga congressman na pumirma sa impeachment laban kay VP Sara ang desisyon ng Korte Suprema dahil hindi naman pala nila nabasa ang nilalaman ng dokumento at ang kanilang ginawa ay pirma lang ng pirma. Ikaw ba naman kasi ang ambunan ng napakalaking ayuda? Kaya nung tinanong ko po yung aking mga kasama, kayo pala bigyan nyo nga ako ng kopya para mabasa ko. Wala rin kami. Paano nyo pinirmahan? O hindi naman namin binasa nung pinirmahan na. Basta meron lang binigay ng mga signature pages. Doon lang kami pumirma. So hindi nyo nabasa? Hindi. Dahil sa pagpupumilit ni Senator Tito Soto na ipagpaliban muna ang pag-dismiss sa impeachment case laban kay VP Sara, ay sinampal siya ng katotohanan ni Senator Marcolita patungkol sa mga guni-guni at espekulasyon na naiisip niya. Why did the Supreme Court ask Sara to comment? Kung wala pang, kung final and executory na yan, bakit si Vice President Sara was asked to comment by the Supreme Court just a few days ago? Di ba? So, ibig sabihin, talagang pakikinggan pa nila. At baka sakali makita nila dahil yung mga abogadong nakapaligid sa kanila, nagbigay sa kanila ng mga maling figures at maling impormasyon. Mr. President, kaya nga po nag-i-speculate tayo rito eh. Hindi natin alam kung anong iniisip ng Supreme Court. Pero sa ngayon, sinabi po niya, immediately executory at tayo lamang po talaga ang pinagsasabihan niya. At tungkol naman po sa motion to dismiss na minodify ko na kung ayaw po ninyo, wala po akong magagawa. Pero may I invoke Section 135 of the Senate Rules. Ang sabi po rito, if there is no rule applicable to a specific case, the precedence of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. So ang dami po nito. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Lahat po ng precedence, kahit na wala po tayong specific rules, ay observe po natin ang Section 135 ng ating rules. Pero dahil inamend ko na nga po, kung pwede na po yung motion to archive, which is consistent to the immediate execution of the decision of the Supreme Court addressed to this august chamber. O bakit naman po pinipilit pa nating i-delay based on speculation, based on the fortunes of whatever the Supreme Court will decide later on, which is
which is based on impossibility. Bunga ng desisyon ng Senado kaugnay sa impeachment laban kay VP Sara na tuluyan na itong ibasura ay nag-walk out sa galit ang mga taga-bundok na mga NPing talunan at kampo ng kadiliman at bunga ng pag-thumbs down ng mga salot sa lipunan ayan tuloy kinaladkad palabas sa Senado ang mga salot sa bayan.